Good morning po sa ating lahat. Pakibati naman ang katabi na may ngiti ng good morning. Kapag kasama rin po ang inyong mga tatay, pakibati na rin po ng Happy Father's Day. Happy Father's Day. Katulad po ng naibanggit ko po kanina ng panimula ng ating misa sa ating pong minamahal na katedral, ina-encourage po namin ang lahat ng mga nakiki-attend ng Santa Misa na kayo po ang sasagot at hindi lang ang commentator. That's why we would like to encourage you to attend the Holy Mass with full, conscious, and active participation. Please sumagot po kayo kasi paulit-ulit ko pong i-remind hanggang sa marinig ko po kayo dito sa altar. Okay po? So please, as we go along with the Holy Mass, please respond with full, conscious, and active participation. Sasagot na may pagmamahal, sasagot ng malakas, and I think we would like to be celebrating Mass with meaning and with love. We proceed to the homily. Today is the solemnity of the Most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tatlong salita ang ating pagninilayan ngayong linggo na to. 3 words for us to truly appreciate for this solemn feast. The first word is Trinity. Paulit nga po. May lalakas pa po yan. Isa pa po. Trinity. Paano natin nakilala ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo? Sa paanong pamamaraan? Lalo na nung mga bata pa lang tayo. We were taught by our parents who is God. Saan ang pamamaraan? Sa pagtanda ng krus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Nakilala na natin ang Diyos sa pamamarang iyon. Pag nagdarasal, sinasabi natin, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Pagdadaan ng simbahan, di pa po ba magkukrus? The name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. We were taught by our parents who God is in this way, by signing of the cross. Father, He is the head, the Creator. Son, pointing out to the mystery of incarnation, He is our companion. Holy Spirit, sa ating balikat, pinapaalala sa atin that the Holy Spirit strengthens us in our life. He is our consoler. Creator, companion, and consoler. Let us compare and contrast sa iba't ibang relihiyon na hindi naniniwala sa Trinity. Number 1, Judaism. They believe in one God. However, hindi sila naniwala na si Jesus ay Diyos. Ang tingin lang sa Kanya, siya lang ay isang simpleng propeta. Sa Islam, mga kapatid natin, sa mga Muslim, they believe in God, in Allah, but they also treated Jesus as a prophet. Propeta lang si Jesus. Hindi siya Diyos at hindi siya rin anak ng Diyos. Mga kapatid din natin sa Iglesia ni Cristo, naniniwala sila sa Diyos Ama, but they look Jesus Christ as merely a son of man. A son of man. Anak lang. Pero hindi siya Diyos. Isang propeta. Our Catholic faith teaches us, we believe in one God in 3 divine persons. Father, Son, Holy Spirit. The Father is God. Yes or no? Sagot. Parang mahina po naman po yan. The Father is God. Yes or no? Yes. The Son is God. Yes or no? Yes. The Holy Spirit is God. Yes or no? Yes. Ilan ang Diyos? Isa. Ilan ang binanggit ko? 3 divine persons, yet one God. Teka. Parang sa mga mathematicians dito, baka nangangapot na sila.
1 plus 1 plus 1 equals, sa ating pananampalataya, 1 plus 1 plus 1 equals 1. 3 divine persons, pero isang Diyos. Isa pa. The Father is not the Son. The Son is not the Father. And the Holy Spirit is not the Father and the Son. Nahilo kayo? Try natin ang isang imagery. Sa cathedral, napakagalante ang ating mga electric fans. Pero sa normal na isang electric fan, ilan ang LEC? Ilan po? 3. 3 LEC pero isang electric fan. Parang ganun din. Kaninang umaga, sino dito ang uminom ng kape? Lalo na yung pinaka-favorite natin, 3-in-1. May kape, may asukal at may creamer. Paghahaluin mo, isang inumin. Attempt lang yun. Kulang pa yun sa naiintindihan natin. Sabi ni St. Gregory of Nazianzus, nag-explain din siya ng isang imagery. The Father is the Son, yung araw. The Son is the ray, and the Holy Spirit is the light. The Father is the Son is the ray, and the Holy Spirit is the light. Question, naintindihan niyo po ba ito? Yes or no? Pakilakas po ang sagot. Naintindihan niyo po ba ito? Yes or no? Di ba ako convinced? Naintindihan niyo po ba? Yes or no? Hindi. Dapat hindi niyo maintindihan. Because this leads us to second word. God is mystery. Paano mo sasabihin sa anak mo, 3 ang persona at iisa ang Diyos? Sige nga, 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1 plus 1 equals 1. Sige nga, explain mo nga yan. Naintindihan mo ba? Hindi dapat natin naintindihan ang Diyos, lalo na pag-usaping Holy Trinity. Because God is mystery. Isang araw, si San Agustin, tinatry niyang i-explain ang Holy Trinity. Nag-aral siya, nagdasal siya, nagre-review siya. Sa stress niya, kasi hindi niya kayang ma-attempt yung explanation ng Trinity, anong ginawa niya? Ay pumunta ng dagat. Kumbaga, kung taga-katedral si San Agustin, pupunta siya ng bunuan o sa linggir. Magtatampisaw siguro. Habang naglalakad si San Agustin, may nakita siyang isang cute na bata. Cute. Anong ginagawa ng batang iyon? Nagukay ng isang butas sa dalampasigan, pumunta siya sa dagat, kumuha ng tubig at nilagay niya sa butas. Kumuha ulit ng tubig dagat, nilagay niya sa butas. Kumuha ulit ng tubig dagat at inilagay niya ulit sa butas. Paulit-ulit yung bata. Si San Agustin, Marites, lumapit siya at tinanong yung bata, anong ginagawa mo? Tugon ng bata, gusto ko ilagay ang dagat dito sa butas na aking ginawa. Ang tugon ni San Agustin ay, hindi mo magagawa iyan. Napakalaki ng dagat at napakalawak. Sagot ng bata, ganon din sa'yo. Yung pala yung bata ay isang anghel. The child was an angel. Kaya anong imbitasyon sa ating ngayong araw? May mga bagay na hindi tayo maunawaan sa ating buhay. At kahit anong pagpupumilit natin, hindi natin maiintindihan. Kasi, misteryo. At ganoon din ang Diyos, kahit anong pilit nating pag-iintindi, hindi natin maintindihan ng lubusan kasi misteryo. And according to our dearest Archbishop song, if we try to understand God, we will die. Sasabog ang ating utak, mamamatay tayo. Leading us to the third word, Trinity, mystery, ang huli ay divinity. May lumapit sa akin isang ali at sinabi sa akin, Father, di ko mauunawaan lubusan ang Diyos, lalo na sa mga plano niya sa buhay ko. Hindi ko siya maintindihan. Malabo si Lord. Father, ano kayang gagawin ko? Ang tanging tugon ko lang ay,
Pwede naman mag-explain si Lord, hindi ba? Pero hindi niya ginagawa yun. The Lord invites you. He will not explain things about you. But He is inviting you to trust in Him. Maniwala lang tayo sa Diyos. Napakaganda nga po ng translation sa Filipino, ang faith. Hindi lang po naniniwala o nagtitiwala. Ang Tagalog ng faith or believe ay sumasampalataya. Sumampaka. Hindi po ba pag sumasakay tayo sa barko, kilala niyo po ba yung driver? Hindi naman. Pero sumampaka. Kapag kayo magko-commute, sumakay kayo sa bus, kilala niyo ba yung driver at konduktor? Hindi rin. Kasi sumampaka. At huling salita, taya. Kaya nga tumaya ka. Kasi naninigurado ka na kahit hindi mo kilala yung konduktor o yung driver, sumampa ka at tumaya ka. At ganun din ang gagawin natin sa ating Diyos. I would like to invite you that when at times in your life you cannot understand things, you just pray like the prayer of St. Catherine of Siena. Sabi ni St. Catherine of Siena sa kanyang panalangin, "You are God and I am not. You are God and I am not." Ikaw ay Diyos at hindi ako ang Diyos. Sa mga pagkakataon, hindi mo may unawa ng mga bagay-bagay sa buhay mo, just pray, "You are God and I am not." Maniwala, magtiwala, sumampalataya. 3 words for today's solemn feast of the Most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Trinity, Mystery, Divinity. Now in silence we pray. Dearest Lord, You are God and we are not. Without You we are nothing, but with You we can all do things, now and forever. Amen.